Lagi din bang brownout sa inyo? Eto na nga ang life hacks na para sa'yo. Tubig at mantika, liliwanag ang inyong mga tahanan. Iwas disgrasya, safe na safe talaga. Hello mga bishi! Ito nga sa amin sa probinsya ng Mindoro, lagi-lagi talagang brown out. Kaya naman para hindi na ako bumili ng kandila, gagawa na nga lang ako ng DIY ilaw para lumiwanag ang aming bahay. Nga nang gagamitin ko dito ay tsak mayroon din sa inyo. Kakailanganin nga lang natin ay tubig, mantika, posporo, bulak, at saka baso. Una nga lang natin gagawin mga bishi ay lagyan ng tubig yung ating baso. Dapat hindi ito mapuno. Pagkatapos lalagyan naman natin ito ng mantika. Pwedeng used oil, pwede din namang hindi. Depende sa inyo. Ngayon naman ay kumuha tayo ng posporo. Dapat 2 piraso. Pagkatapos, yung bulak ay ating ibabalot dito. Pagbabalot nga pala ng bulak mga bishi, dapat ay manipis lang kasi kapag sobrang kapal natatanggal. Yung 2 posporo ay ipagdudugtong natin para humaba. Pagkatapos, babalutan na nga natin ito ng bulak. Medyo struggle nga kapag ginagawa ito pero ayos lang yan. Pasasaan ba't mababalutan din natin itong posporo? Charis. Kapag okay na, kumuha naman tayo ngayon ng plastic. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na kailangan din pala natin ito. Kahit gamit na plastic ay pwede dito yung mga plastic labo, plastic bag, kahit ano mga bishi. Sukatin nga lang natin ito sa bunganga ng ating baso. Dapat ay saktong-sakto. Siguro ngayon ka nga lang din makakakita ng ganito kasi ang usually na ginagamit ng mga DIY na kandila ay yung mantika at asin tapos posporo. Sobrang effective nga gamitin ito lalo sa amin dito sa probinsya. Hindi mo na kasi kailangan bumili ng kandila. Kaya naman kung napapanood mo ang video na ito, pakisuyo naman, pakicomment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Nung saktong-sakto na nga ang plastic sa aking baso, binutasan ko naman ito ng super liit sa gitna. Nagtataka din ba kayo kung para saan ito? Ito nga pala yung magsisilbing taga-balance natin para hindi matumba itong ating posporo at bulak sa gitna. Eto, tignan nyo mga bishi. Nung may butas na nga siya, inilusot ko naman itong aking ginawang posporo at bulak. Ko alam kung anong tamang term pero parang pinakampalara ata nitong ating ilaw. Kapag okay na, atin naman itong ilulubog dito mismo sa ating ginawang tubig at mantika. Sa unang paglagay nga natin ito, hindi agad-agad ay magiging okay. Dapat yung plastic ay lalapat mismo doon sa ating mantika. I-adjust nyo na lang mga bishi kapag ito ay inyong ginawa. Pag nakita nyo na yung ating plastic ay nakapatong na doon mismo sa taas ng mantika, kumuha naman kayo ngayon ng pwedeng panusok. Pwede namang gamitin nyo yung mismong inyong daliri. Pero para mas makontrol ninyo at hindi magpakalubog yung plastic, gumamit na nga lang din kayo ng posporo. Para pantusok-tusok natin dahil kailangan mga bishi yung ating plastic ay lumubog dito sa mismong mantika. Hindi kasi pwede na yung plastic ay nakalutang lang. Dapat nasa ilalim siya nung mantika. Masdan nyo na lang yung aking ginagawa. Unti-unti yung plastic ay lumulubog. Wala din kayong mag-alala dahil hindi tutumba yung ating mismong palara. Nung okay na, tada! Ganito na nga ang kanyang magiging itsura. Ngayon naman mga bishi, atin na nga itong sisindihan. Kalimutan ko palang sabihin sa inyo mga bishi na dapat pala yung dulo ng ating posporo ay isawsaw muna natin sa mantika bago natin ipasok yung plastic. Ngayon naman para atin nga itong makita kung gaano ito kaliwanag, pupunta nga ako sa aking kwarto. Dahil sobrang dilim talaga dito. O eto, tignan nyo, akin na nga sisindihan itong aking DIY ilaw. O diba, napakabongga, ang liwanag-liwanag talaga niya. Sa una ay mahina lamang siya pero habang tumatagal ay lumiliwanag. Yung pinakang apoy niya ay bumababa. Para nga sa akin mas safe itong gamitin kumpara sa kandila na nabibili natin sa mga tindahan. Dahil kapag halimbawang ito ay natabig o natumba, tubig ang mabububo niya. Laki nga din na matitipid natin kasi hindi na tayo kailangan bumili ng kandila sa mga tindahan. Pag mayroon kang tubig at mantika, magkakaroon ka na agad ng instant ilaw. O diba, napakabongga, sobrang amazing talaga. Nakainis naman talaga kapag brown out, sobrang banas na, ang dilim-dilim pa. Pero kapag ito nga ang ginawa mo, masosolve na yung problema mo. Kaya ano pang ginagawa mo? Kumuha ka na nga ng mantika at tubig sa inyong kusina at gawin mo na nga itong DIY ilaw. Pag brown out, bigla-bigla, liliwanag ang inyong mga tahanan. Hindi mo nga malalaman kung effective ito kung hindi mo susubukan. Pag hindi mo ito kailangan, iyo nga lang itong patayin at ilagay sa isang tabi para kahit anong oras may magagamit ka bishi. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!